sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Gawaing iwanan at ating samahan ang Diyos na buhay, Diyos na ating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ng loob mo upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umulad araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan ni Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nangangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangan na ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng katarungang gaya ng mga isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom
at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkakatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinaratang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo?" Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa." Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog na babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang inyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom, at matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo, hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landase, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan
Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat kaling gamitin sa paglingap, laging gabit kung may naghihirap. At tandaan, kanyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Anong masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kaniya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino man sa inyo walang kasalanan ang siyang maunang bumoto sa Kanya, ito po ang naging tugon ng ating Panginoon sa mga scribe at pariseo na napaka-insistent na malaman ang sagot ni Kristo tungkol sa kaso na idinududot sa Kanya, yung kaso ng babaeng nakiapid sa Ebanghelyo. Unfortunately, ito ay madalas na kino-quote ng mga taong ayaw mahusgahan yung maling mga ginagawa nila. Pare-pareho lang yata tayo makasalanan eh. Bakit nyo kami husgahan? Hindi po natin po pwedeng gawing katwiran yan para ang isang kasalanan ay mapagtakpan. Sapagkat kung ganyan ang ating maging katwiran, sino bang makasalanan ang pwedeng bawalin sa kanilang kasalanan? Lahat tayo makasalanan. Baka po kahit kayong mga magulang ay mahirapan kayong itama ang nagkakamali niyong anak kung ganyan ang magiging katwiran ninyo. Sapagkat makasalanan din naman po kayo. Kaya wag po nating interpret agad ito nang hindi natin inaalam ang pinakakonteksto. You see, maliwanag pong sinabi ni San Juan dito na ginawa ito ng mga scriba at pariseo para i-trap si Kristo. Kasi kung sasabihin nga naman ni Kristo, sige, batuhin ninyo, mawawala yung nakikita sa kanyang awa sa kapwa kahit sa mga nagkakasala. Pagdududahan ng kanyang mensahe, lalo na hinggil sa pagmamahal ng Diyos kahit sa mga makasalanan. Pero kapag sinabi naman niyang, huwag niyong mabatuhin, lalabag naman siya sa kautusan na para sa mga Hudyo ay galing
sa Diyos. And so either way they thought, si Kristo ay walang lusot until He turned the tables around in order to expose what's in their hearts. At ito po ang pinaka-konteksto. Kasi ang mga lalaki o babae na pinapatawan ng parusang kamatayan dati, hinggil sa pakikiapid, ay dapat nahuli sa akto. Sa akto mismo ng sexual act, ha? Hindi yung nakita lang silang sabay na lumabas mula sa isang kwarto o kaya nakitang magkatabi sa kama. Dapat nasa akto talaga. At hindi lang yun. Dapat hindi lang isa ang makakita, at least dalawa. Isipin nga po ninyo kung gaano kahirap mangyari yon. Nangyayari bang ganon? I mean, kung may mangyari man, napakadalang yan. Sinong gagawa ng isang pribadong act, lalong-lalo na kung kasalanan, nang may nakakakita ng hindi lang isa kundi dalawa pa? At sinong gagawa ng kasalanan yan? Kung ang parusa para sa kasalanan yan ay kamatayan, di ba? Isusugal ang buhay mo sa ganyang pagkakasala. Kaya mahirap yung kasong ganito unless isa-set up mo talaga ang dalawang tao. At yun ang talagang ginawa ng mga scribe at pariseo para i-trap nila si Kristo sa itatanong nila. Kasi maliwanag ito na-set up lang Unang-una, paano nila nahuli? Ikalawa, nasan yung lalaki? Maliwanag na sila'y bihasa sa kautusan, sa banal na kasulatan sapagkat buhay na nila yan. Kaya imposible na hindi nila alam yung sinasabi sa Levitico 19:15 kung saan sinasabi ng Diyos doon na huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag kayong papabor sa mga mahirap at huwag kayong matatakot sa mga mayaman. Humatol kayo ayon sa katuwiran. So ito talaga yung pinaka-konteksto. Yung babae ay hindi nila hinahatulan ng may katwiran, walang fair trial, at hindi rin makatarungan sapagkat kahit na mismo sila ay napakamakasalanan. Pero hindi nila napapansin yan sapagkat dinidiktahan sila ng kanilang yabang, ng kanilang galit, ng kanilang hinanakit, ng kanilang inggit kay Kristo. Yun ang pinaka-konteksto. Hindi para itama ang isang tao. Masama ang motibasyon ng mga scribe at pariseo. Now notice that, hindi tinanggi ni Kristo na makasalanan yung babae. Hindi niya pinagaan yung kasalanan nito. Hindi niya sinabi sa babae, sensya ka na, naset up ka. Magaan lang naman yung kasalanan mo Sila itong talagang makasalanan Hindi. Kasi nagkasala talaga siya. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanya, go and sin no more. Umayo ka at huwag ka nang magkasala. Maayos ka na. Ayusin mo na ang buhay mo. Kaya hindi niya kinundina, pero hindi niya rin hinusgahan yung tao. Yung kasalanan manapa. At yun din ang sinasabi niya sa atin ngayon. Hindi masamang humusga ng pagkakasala ng tao. Mali yan, hindi tama yan. Lubayan mo yan. Talikuran mo na yan. Mas mali yung hindi natin papansinin yan. Sapagkat pananagutan nating itama ang nakikita nating mali. Pero ang pinahuhusgahan sa atin at ang sinasabi ng Panginoon na ikagalit natin, yung kasalanan ng tao. Kasuklaman natin ito. Pero hindi mismo yung tao. Huwag nating kukondinahin ang pagkatao ng isang tao. Sapagkat bawat isa sa atin ay mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Actually, doon sa sinabi at ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, hindi lamang yun para sa babaeng nahuli sa pakikapid. Kasi hindi lang naman yun ang may kasalanan, pati ng mga scribe at pariseo. Kaya hindi lamang naman yung babaeng nakiapid ang concern ni Kristo. Concern ni Kristo ang mga scribe at pariseo sapagkat lahat tayo mahal ni Kristo. Kung kaya nga sa kanyang ginawa, na sinabi niyang hindi rin kita parurusahan. Ganon din, in effect, yung sinasabi niya sa mga scribe at pariseo na hindi niya hinaya sa harapan ng mga tao sapagkat sa totoo lang, para sa kanilang lahat at para sa atin ngayon at para sa mga susunod pang panahon, para sa mga lahat ng taong makasalanan, si Kristo na talaga ang binato para sa atin. Si Kristo na talaga ang pinatay para sa atin. Kaya pagdating sa mga kasalanan natin, ito ay pinagbayaran na niya para sa atin. And it cost Him everything. So dapat nating ma-appreciate yun. Ipagpasalamat natin ang kapatarong binibigay sa atin ng Panginoon. Pero dapat ay ibigay din natin sa ating kapwa yon. And so wag tayong maditer sa pag-call ng attention ng isang taong nagkakasala. Kailangan natin silang itama. Pero wag natin kondinahin yung tao. Ayusin natin ang motibasyon natin. Nasa tamang paraan yan at maging kuminsan nasa tamang pagkakataon yan. Huwag tayong maging mayabang na kung papaanong hinihingi natin sa Panginoon ng awa niya kapag tayo nagkakasala, maging ganun din sana tayo para sa ating kapwa. Diyos sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos sapagkat ang mahal. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Di ringkin ng Diyos ang Pumikit samo tayo. ko. Panginoon, mamutawi nawa sa isip at sa puso ko yung kapatawarang ibinigay mo sa akin noon pa man. Kaya kung ako'y nagkakasala ngayon, napakadali para sa iyo. Napatawarin ako sapagkat namatay ka na para sa akin, ako ay tinubos mo. Hindi ka naninibago sa akin. Naninibago ka lang siguro kapag hindi ko pa na-appreciate lahat ng ginawa mo. Panginoon, pasensya na. Tulungan mo po ako na ma-appreciate ito upang yung awa na binigay mo sa akin ay hindi ko rin ipagkait sa kapwa ko. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong Higit pa sa inaasahan kapag maawain ka sa kapwa mo. Mas sa'yo dadaloy ang grasya ng Diyos sa iyo. kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong Pinatawad ka. Nagpatawad ka. mangyayari Kung lalapit kay sa'yo Jesus, pero hindi mo rin kinakailangan kung lalapit na matakot kay Jesus. pagtama ang iyong kapwa. Kailangan niya. Ayusin mo lang. Mabuti lang lagi dapat ang motibasyon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal
puso, pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay upang ipagdiwang ang iyong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan at itaguyod mo ang lunggati ng aming kalooban. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang mga kakilala nating namatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa lagang nasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa'yo'y tumalima, paano ko tatanggihan ang pag-ibig lang? Kung dalisay ang iyong hangal sa akin noon pa man. Ngunit kairoon ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Gayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Dinais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak, iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Kaya dagli ako sa'yo'y tumalima, paano ko tatangihan ang pag-ibig mong lahat? Kung dalisay ang iyong angan sa akin noon pa man. Ngunit kairoon ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Ngayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Dinais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak, iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Dahil ikaw, Ama, ay nagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito
sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa walang sawa niyong pagtulong. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nais-tay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal